Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Marikina River. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Ayan na po sa harapan natin. Dito po tayo mismo sa segment ng Barangay Santolan in Pasig City. Ayan po. Doon naman po sa tapat natin ang segment ng Industrial Valley in Marikina City. Ito po yung update natin today, August 6, 2026. It's rainy Thursday. Meron pa rin pong low pressure guys, kaya maulan-ulan po talaga. Sa tingin ko naman po ay nasa normal level pa lang naman po ang ilog dito. I-compare po kahapon. Rain or shine po ang mga masisipag na mga workers natin. Working pa rin po sila despite of the weather condition. Pupunta din po tayo dyan guys sa malapitan para makita rin po natin kung ano yung meron sa likod ng napakataas na retaining wall na yan. Sobrang baba po kasi dito na area, kaya nilagyan po nila ng napakataas na retaining wall. Ang Marikina River ay isa po ito sa mga binabantayan pag may mga paparating na mga bagyo at mga baha. Kasi low-lying area po dito. Dito po tayo nakapwesto sa Diosdado Macapagal Bridge. Exit po ito papuntang C5 Road, Eastwood City at iba pang mga lugar. Ayon po sa tapat natin ang Katipunan in Quezon City. At doon po na area ang riverbanks. At ito po ang pa-exit papuntang Marcos Highway. Andyan lang po pagbaba natin. Ayon po ang SM City Marikina. Dito na po tayo guys sa side ng Barangay Santolan in Pasig City. Ito po yung likod ng mga retaining wall. Grabe, napakaganda po tingnan kahit hindi pa po siya masyadong tapos. Siguro tatambakan pa po nila ito ng mga lupa. Napakalawak po kasi dito guys, nasa 2 lane din po ito. Siguro makakaroon din po dito ng river park. Ayun lang po sa tapat natin ang SM City Marikina. Sa taas naman po ng retaining wall dito, hindi na po sila basta-basta babahain. Siguro nasa 5 to 6 meters din po ang taas nito. Meron po itong river walk. Nasa likod po kasi tayo kaya hindi po natin makikita.
Ayan naman po sa tapat natin ang Industrial Valley in Marikina City. Ang construction naman po dito na segment at sa kabilang side ay nag-start noong October 20, 2021. Target completion date ay December 5, 2026. Malapit na rin po pala guys. Katatapos lang po yung bagyong Luis at ngayon naman po ay bagyong Maymay. Marami na pong bagyo na dumaan pero hindi pa po umapaw dito sa Marikina River. Mabuti naman po. At sana nga po wag po talagang bumaha hanggat hindi pa po makumpleto ang mga retaining walls. Kasi for sure marami pong mga materials na maaanod, lalo na yung mga light materials at yung mga lupa na tinambak nila sa likod ng mga retaining walls at mga sand. Maanod po yan kung umapaw po yung ilog dito. Dito na po tayo sa side ng Industrial Valley. Ayan, gumagawa na po sila dito ng napakataas na retaining wall. Kasi kawawa din po yung mga taga Industrial Valley. Pag may mga malakihang baha, lumulubog po talaga sila dito. Ayan po ang mga kabahayan. Sobrang dami pong nakatira dito na side. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga contractors po ng Marikina River Flood Control Project ay Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang mga workers naman po ay mga Filipino. Kaya nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang ating mga kababayan. Ang kabuuang project naman po from Marikina Bayan in Marikina City up to Barangay Manggahan in Pasig City ay funded ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Kabilaan po ang project guys, kaya napakalaki po ng project ng DPWH or ng ating pamahalaan. Ang kabuuang project po ay nakakahalaga ng 57 billion pesos. Ganun po kalaki ang budget guys. Sa bagay, napakalaki naman po ng project. At sa tingin ko, years pa po ang bibilangin bago po ito makumpleto. Ayan guys, so tingnan naman po ang mga rebar na ginawa nila. Grabe. Tad-tad po ng bakal at ginagamitan po nila ng malalaking bakal talaga. At ang lalim po ng foundation yan. Ginagamitan rin po nila ng sheet pile na may kasamang I-beam. Nasa 20 feet din po ang haba ng I-beam na ginagamit po nila pang foundation. Kaya ganun po siya katibay.
Ayan po ang mga kabahayan dito sa Industrial Valley. Ito lang po ang Riverside. Ayan o, yung ginawa po nila na retaining wall ay meron na pong natapos dito. Sobrang taas din po. Nasa 5 to 6 meters din po ang taas. Ayan naman po ang Manila Water Sewage Treatment Plant. Kabilaan na po talaga ang pagtatrabaho ng mga contractors. Minamadali na po talaga nila ng husto kasi tagbagyo na po. 2 weeks ago, nandito rin po tayo nag-update. Ayan na po ang retaining wall na napakataas. Ang ginagawa po nila ngayon. The last time nung pumunta po tayo dito ay naghuhukay pa lang po sila ng napakalalim. Grabe, ang laki na rin po ng improvement dito. Kung matatapos na po yung mga retaining walls dito, hindi na po sila basta-basta babahain. Sa taas pa naman po ng retaining wall na yan. Napakaswerte po ng mga taga Marikina City, Quezon City, and Pasig City. Kasi hindi po basa-basa ang kanilang contractor ng flood control, kundi mga Japanese construction firms. Knowing naman po pag mga Japanese construction firms, bawal po sa kanila ang mga substandard na project. Kaya maasahan po talaga natin na high quality po ang kanilang mga project. Kudos po sa DPWH, mga LGU, at sa lahat ng bumubuo ng Marikina River Flood Control Project. Dito naman yung retaining wall na yan, meron na rin pong mga concrete bamboo railing. Kaya napakaganda na rin po niya tingnan.
Napakaganda po kung matatapos na po yung kabuuang project. Kasi hindi lang po ito pambaha, kundi pasyalan na rin po natin. Magkakaroon po ito ng river park, esplanade at iba pa. Dito na po tayo sa kabilang side ng Diosdado Macapagal Bridge. Dito pa rin po tayo sa side ng Industrial Valley. Ayan oh, nagtatambak na po sila ng mga lupa dito. Napakataas nga po ng tambak kasi makakaroon din po ng napakataas na retaining wall dito. Sana po talaga hindi bumaha kasi yung mga lupa na nakatambak dyan ay for sure mawawash out po yan kung umapaw po ang ilog. Ayan o, tinakpan lang po nila ng tarpal pang protection din po sa ulan. Ayan, malakas na naman po ang ulan guys. Sa mga hindi po nakakaalam, ang pinaka-source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon po sa taas natin, madadaanan po ang mga lugar ng San Mateo Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City at iba pang mga lugar. At papunta po itong Laguna de Bay, Pasig River at didiretsong Manila Bay. Ayan naman po ang side ng Barangay Kalumpang in Marikina City. Full blast pa rin po ang construction dito. Ayan oh, may gumagawa pa rin po. Rain or shine po talaga sila. Yung mga lupa naman po na yan ay temporary lang po yan na kalsada at ginagamit din po nila ng yard. Later on, kung matatapos na po yung segment dito, ay tatanggalin po nila yung mga lupa dito at magkakaroon din po ng dredging. Ayan po ang pinakalinya
Hanggang dyan po ang ilog. Ayan oh. Ayan dito naman oh, meron na silang mga braces na ginawa. Ayan po. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng Marikina River Flood Control Project in Barangay Santolan, Pasig City, Industrial Valley, and Barangay Kalumpang in Marikina City. As of today, August 6, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ko magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.